Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ng misang ito sa karawan ng kapistahan ni San Juan Nepomuceno. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas. Ano pat, nayenig pati ang pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, inugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatirapa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng sa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Dahilan sa pag-ibig mo
at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupting lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Espiritong isusugo, totoong ituturo, pangako ni Kristong muro. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ngayon ay paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y naparoon sa Ama at hindi ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay fiesta sa San Juan. Amen. Anak ito. Fiesta po ni San Juan Nepomuceno. At nilayan po natin ang isang bagay sa buhay ni San Juan Nepomuceno. Sino po si San Juan Nepomuceno? Siya po ay isang hari sa Bohemia na ngayon ay Prague. Yung po nakapunta sa Santo Niño de Prague, yung Santo Niño de Praga. Dati po ay sakop ng Czechoslovakia. Si San Juan Nepomuceno ay konfesor ng reyna ng Bohemia. Yung hari, si Wenceslao, ay laging duda sa kanyang asawa. Ang akala niya ay may iba pang kabit. Kaya sinabi ni Haring Wenceslao kay Juan, kay Padre Juan, sabihin mo sa akin ang ikinukumpisal ng hari, ng reyna. Kami po mga pari, may tinatawag na seal of confession. Yun pong lahat ng inyong kinukumpisal, hindi po namin pwedeng sabihin kanino man. For whatever reason, hindi po pwedeng sabihin. Labag po sa aming sinumpaan. At pag kami po ay lumabag, nagkakasala. Pinilit ni Wenceslao na sabihin sa kanya ni Juan, ni Padre Juan, na sabihin kung ano at kung sinong ikinukumpisal ng reyna
sa kanya. Pero pinanindigan ni Juan, ni Father Juan, na huwag sasabihin sapagkat siya ay may sinumpaan. Siya ay pinatay na agos, tinapon sa ilog, at siya ay nilunod hanggang sa siya malunod. Kaya magpahanggang ngayon, kung kayo nakapunta sa Praga, yung Santo Niño de Praga, sa tulay, yun po sa tulay na tinatawag nating St. Charles Bridge, sa gilid po ng tulay, may nakalagay doon imahe ni San Juan Nepomuceno, sapagkat doon siya tinapon sa ilog na yon. Ano po ang aral nating mapagnilayan sa buhay ni San Juan? Tayo po ay may mga pangako sa buhay. May mga, kung minsan po mayroong mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin na para sa atin lamang. Pag ikaw po ay pinagkatiwalaan, tanggapin mo yon. Pag tinanggap mo yung pagtitiwala na yon, panindigan mo yon. Lalo na sa panahon natin ngayon, parang ang pinakapaborito yatang salita ay marites. No? Pinakapaboritong salita yata sa social media ay marites. Marites na nagmarites. Konting pakinig, taba, tapon. Konting nadinig, tapon. Lahat na lang narinig, tinatapon. Wala nang itinatabi sa sarili. May mga bagay na sa iyo lamang, lalo na po yung mga taong nagko-confide. Maraming mga tao, kailangan nila mag-confide, na kailangan nila magsalita. Maraming mga tao nagkakasakit sapagkat hindi nagsasalita. Yung kanilang damdamin. Kaya kailangan nila yung kapwa-tao na makausap at sila makapagsalita ng dibdiban ng personal. Pero yung sinasabi sa iyo ay para sa iyo lamang. Huwag mong sasabihin sa iba. Lalo na po kung ito'y pangako, lalo na po kung ito ay katulad ng sinasabi nating seal of confession. Hindi po natin dapat, tinutularan po natin dapat San Juan. Sa buhay po natin, malaki man o maliit na mga bagay o mga salitang pinagkatiwala sa atin pong iingatan sapagkat pag ito po hindi natin pinag-iingatan, marami po ang masasaktan. Kung ibinunyag ni Juan ang kinukumpisal ng reyna, unang nagkasala ay si Juan. Pangalawa, ay kalawang magsasuffer ay ang reyna. Mayroon mang kasalanan o wala, maaring patuloy pa rin ang pagdududa ng hari, maaaring masasaktan din ang reyna. Kaya lagi po nating alalahanin, sa anumang bagay na pinagkakatiwala sa atin, material man o salita o lihim o kung ano pa man, pag ito po'y pinagkatiwala sa atin pong pagkaingatan. Sapagkat pag ito po'y hindi natin pinagkaingatan, una tayo'y nagkakasala, pangalawa, may mga taong madadamay, may mga taong masasaktan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makapiling natin tulad niya. Sa bawat panalangin po ang itutugon natin, Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, padala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga pastor, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay ng halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. At tinawang pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihan, magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa mga matatanda, mga nangungulila, at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, padala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. O Ama, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ay may alay mula sa lupa't bunga ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para magiinuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ka aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay ni sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago di pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo.
Ganito naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin siyang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, awitin natin ang Ama namin. Lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Tumayo kayo mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.